Binalatan guys ng buhay itong si former President Rodrigo Roa Duterte ng napakalaking kahihiyan galing din mismo sa kanyang mga kampong DDMs. Galing mismo sa mga Duterte vloggers, Duterte boys. Pinahiya nila ang kanilang amo. So anyway, bigo na naman ho si Mang Kanor. Sabi ng iilan guys, kasi ang tawag nila kay former President Digong ay Mang Kanor. So, bigo na naman ho si Mang Kanor na makakuha ng full support, buong suporta galing ho sa ating Armed Forces of the Philippines para ho sa kanilang binubuong destabilization effort or CODITA. Bigo na naman ho sila. Anyway, ito yung video guys. Kasi itong si Digong kasi, meron din tong ugali na, you know, yung mga patimbre-timbre. Kumbaga, example ko sa inyo ha. Sabi ni Digong, kung maalala nyo, ayaw niyang maging presidente. Si Sara Duterte. Pero if ever man na tumakbo si Sara, sinusuportahan niya. Susuportahan niyo pa rin ito. Kumbaga dito din, sa sinabi niya sa isang interview, ayaw niya ng CODITA. Pero kung ito, yung gusto ng tao, abay wala na daw tayong magagawa dyan. Ganyan ho si Duterte. Merong hint. So, ayaw niya, at the same time, gusto niyang gawin natin yon. Kumbaga ayaw niya, hinihint niya lang, pero yun yung gusto niyang gawin natin. Anyway, binalaan niya na itong mga military forces of the Philippines na ayaw niya daw ng CODITA hanggat hindi pa naman daw malala ang corruption sa bansang Pilipinas, ganyan-ganyan, ang dami niya sinasabi. Pero kung magkaroon man guys ng pag-aal sa balusa, itong mga Armed Forces of the Philippines, lalo na yung mga retired generals, ay wala na daw tayong magagawa kasi it's people's choice naman daw ho. Anyway, sa gitna ng usapin na yan, bigo siya guys na makakuha ng full support sa ating Armed Forces of the Philippines para sa kanilang maiitim na balak. Bigo, bigong-bigo. Talagang lagapak pinahiya na siya mismo ng kanyang mga vloggers. Anyway, panoorin natin tong video na to guys para ho sa inyong kaalaman. Muling itinanggi ng pamunuan ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang may issue ng destabilisasyon na pinalulutang muli ng ilang retiradong opisyal. Nananatili rin ang katapatan ng Sandatang Lakas sa Pilipinas sa chain of command. Kunin natin ang live report ni Mar Gabriel. Alex, hindi raw maaaring kastiguhin ng AFP itong mga retired military official na nasa likod ng pagpapakalat nitong usapin ukol sa destabilisasyon. Hindi na raw kasi sila bahagi ng organisasyon at hindi na rin saklaw ng military justice system. Usap-usapan ngayon sa social media ang umano'y polvoron video ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa YouTube channel ni Army Retired Brigadier General Johnny Macanas. Sinabi niya na yan guys kilala niyo yung vlogger na yan. Yan yung matandang retired generals na yan. Kung nakikinig kayo dyan guys, umalis na kayo sa channel niya. Super fake news, super marites. Nung hinahanapan namin ng video, nasa na yung fulboronic video mo? Walang maipakita. Pawang chismis, pawang gawa-gawa issue lamang. So sana masampulan to kasi maliho ang kanilang ginagawa na nagpapakalap ng fake news. Hindi ho yan tama. 'Di ba? Napaka-unconstitutional ho ng kanilang pinanggagawa. Sana masampulan. Anyways, sabi pa dito, bilang nakapanood ng video, kabilang na ang mga aktibo at retiradong opisyal na alumni ng Philippine Military Academy. Makikita raw sa video ang aktual na paggamit ng droga ng Pangulo. Pag inilabas yan, talagang magkakaroon ng uproar ng sambayanan. Sana nilabas nyo, 'di ba? Hindi yung puro lang kayo chismis nung tinatanong namin asan yung video. Sasabihin nyo wala kayong copy, pero napanood ninyo. 'Di ba? Mga parang gas-gas na gas-gas na CD Ginawa nyo na yan kay Dilima. Pinakalapan nyo na ng fake news si Dilima. Di ba, ginawa nyo na yan. Gas-gas na yung nyo. Yung
ano nyo na yan, mga pautot nyo na yan. Kumbaga sa presidency, hindi daw tatakbo, pero tatakbo. Diba? Itong si Sara, hindi daw tatakbo as a VP or sa highest position, pero anong ginawa niya, tumakbo siya. So, gas-gas na nga. So, diba, nakakaloka. Kung yung video na pulveronic video na yan, kung totoo man yan, dapat nilabas nyo. Kaso wala kayong nilalabas, puro lang bunganga, puro lang ngaw-ngaw. Sana yung mga vlogger na ganito, makasuhan. Para nang sa gayon, natututo. Kasi mali yung ginagawa nila eh. In-exercise nila free speech. In-exercise nila freedom of expression sa maling pamamaraan. Diba? Ang freedom po ay may limitation din yan. Hindi yan yung pangkalahatan. Nakakaloka itong mga jutang ginanang to. Napanood yan ng mga Marcos loyalist na mga nagbubulag-bulagan. I don't know na lang. Galit na galit ang mga PMA graduates na nakapanood. Ang naturang video raw ang maaaring pagmula ng panibagong pag-aaklas laban sa pamahalaan. Pag nag-uproar ang taong bayan, manawagan ng resign, alis ka dyan. Mag-people power trip ba yan? O anong mangyari? Di may change of government. Ang Armed Forces of the Philippines itinanggi ang panibagong isyu ng destabilisasyon. Hindi raw dapat na paniwalaan ng publiko ang mga individual na nagpapakalat ng maling impormasyon dahil hindi ito nakakatulong sa pag-usad ng bansa. Tama. Believe that there is a destabilization. Wala po yun. It's sa ating bansa, malaya ang sino tao magsalita kung ano sa isip niya. Kung may mga retiradong military official daw na nagsasalita, nilinaw ng AFP na hindi ito sumasalamin sa paninindigan ng organisasyon. They are no longer part of the organization. And they are no longer covered by military justice system, military regulation. So let them speak. Wait, may napansin ako They are no longer in the military, blah, blah, blah. So, hayaan na natin silang magsalita. So, may napansin lang ako, guys, Unang-una, ang ginawang video na to, or ang paglabas ng video na to, para sa akin, it's a sign, hudyat, diba, na magkaroon ng destabilization effort or kodita against the government. Guys, wala namang masama kung ayaw nyo sa presidente, but, wag gamitan ng dahas. Pwede nyong ipa-impeach ang Pangulo, wag sa maling pamamaraan. Okay, Clarex? Napansin ko lang para sa akin, itong video na to, ngayon ko lang naisip, itong video na to, parang it's a symbol or a sign na mag-aklas na sila. Pangalawa, yung sinabi ng retiradong, itong sinabi ng AFP na to na, itong mga retired Armed Forces of the Philippines, hindi na sila miyembro ng kung ano-anong cheche-bureche na yan. So, let them speak. So, what do you mean? Hayaan natin sila. Kahit mali ang kanilang ginagawa. Huy! Retired AFP, ang sinusweldo niya ng kanilang mga galing pa din sa ating government. Ang kapal naman ng pagmumukha nila na magsalita sila ng ganyan kung yung kanilang mga sinusweldo up to this moment ay galing din sa ating gobyerno. Di ba nakakagago? -1 na. -1. Ang pagtitiyak ng hukbong sandatahan, nananatili ang katapatan nila sa sinumpang tungkulin at sa saligang batas ng Pilipinas. Let me assure everybody that the Armed Forces of the Philippines is a solid organization. We follow the chain of command, we follow legal orders, and we are loyal to our Constitution. Dapat lang. To the mission that we have to accomplish, that is to protect our people and our state. Alex, sa panig ng PNP, una na rin nilang iginiit na hindi sila sasama sa anumang planong pag-aklas laban sa gobyerno. Nananatili raw silang tapat sa kanilang sinumpaang tungkulin sa bayan. Alex? Okay, dun sa video ng isang retired general, ano ang sabi ng AFP dun? Ito ba ay isang parang opinion lamang o naghihikayat yung retired general na sumapi sa isang pagkilos? Well, wala pang verification doon sa sinasabi niyang impormasyon, Alex, patungkol doon sa pulburon video, no? Pero ang sinasabi lang ng AFP rito, bawat individual ay may karapatang magsalita. Karapatang sabihin kung ano yung nasa kanyang isip,
At yun nga, ang sinasabi ng AFP, wala na silang magagawa dahil itong mga retired official na ito ay hindi naman parte ng kanilang organisasyon. Ang tinitiyak lang ngayon ng AFP ay nananatiling solid ang kanilang hanay at walang anumang magaganap na destabilisasyon na magmumula sa panig ng mga aktibong opisyal ng AFP. Okay, maraming salamat sa iyo, Mark Gabriel. Mata natin, dyan sa AFP. Okay. Nakakalungkot isipin na nakakashock. So, meron akong nakitang basihan, diba? According sa video na ating pinakita, unang-una doon is parang nanghihikayat na sila. Pangalawa, diba, sabi hayaan na daw sila kasi hindi naman daw sila miyembro or hindi sila hawak ng AFP. So, kahit pala mali ang kanilang ginagawa, hahayaan na lamang sila. Yung pensyon nila galing sa gobyerno yan. So, nakakahiya naman ata na sumusweldo kayo ng pensyon nyo galing sa gobyerno tapos ganyan yung gagawin nyo, mag-a-class kayo. Baka naman tayo nagagaguhan dito. Diba? Or di kaya yung video na to, it's a sign para mag-alsa balusa na sila. So, ito kasing pulboronic video na to, guys. Hindi na ako naniniwala kasi wala naman pong video talaga na pinakita. Not unless na meron. Kasi gas-gas na to, guys, kay Dilima pa. Diba? Ang dami nilang issue kay Dilima. Pero up to this moment, napatunayan ba? Diba? Wala. So, nakakatawang isipin na tanga-tanga na lang ang naniniwala dito. Kasi, diba? Sabihin na lang natin, hate mo ang presidente. Pero, di porket hate mo ang presidente, kahit fake news, maniniwala ka. Para ka namang pinanganak kahapon. Para kang kumain ng tae ng isang tao. Diba? Anyway, yun lamang ho, guys. At it's me again, si Mima Alicia. At nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.